Nasubukan nyo na ba na talong with atay ng manok? So ngayon, maiba naman tayo dahil sawa na ako kakahalo ng manok at saka karni ng baboy. So ngayon, dahil mura ang talong, ito na naman ang ating tipid ulam tips na ibabahagi ko sa inyo ngayon. So ayan, talong with atay ng manok, di ba? So siguro may ibang gumagawa na nito. Ako first time kong gumawa nito, atay with talong. So ayan, ginayat-gayat ko. Kumbaga hiniwa-hiwa ko na yung ating talong ng paganyan sa hanggang matapos. So ganun lang talaga ang paghiwa ko ng talong na ganyan. So subukan nyo rin to mga mami. Talagang mura ang talong ngayon at yan talaga ang tipid ulam tips natin ngayon. So ayan, effort na effort yung mami love nyo para maghiwa ng ating talong ngayong ibabahagi ko sa inyo. So ayan, continuous lang po tayo sa paghiwa hanggang matapos po natin yan. Ayan na po ang ating talong sa halagang 35. Meron na po tayong talong. So, pumili din ako ng halagang 40 atay. So, mahal naman talaga yung atay. 200 yung kilo. So, ilang piraso lang yan. So, hiniwa ko na rin ng pahaba. Kung ano yung hiwa ko ng talong, yan din ang hiwa ng aking atay. Ika nga, kung ano yung hiwa ng ating gulay, yun din ang hiwa ng ating mga pangsahog. So, ayan na po. Tapos ko na pong hiwain ang ating panghalong atay. So, ready na po ang ating mga sangkap for today's recipe. So, ayan na po. Siyempre, bago natin lutuin ay hugasan muna natin mabuti ang ating atay. At next naman natin hugasan ay ang ating talong na itim na ito. So, ayan na po. After nyan, magpakulo na tayo ng mantika sa kawali. Siyempre, no? Saan ba tayo magpakulo? So, ayan. Next natin ang ating sibuyas na nagtitipid tayo ng sibuyas. Sunod natin ang ating wangba. Wangba na 2 piraso, no? So, tipid-tipid tayo mga mami. And then, ginisa ko na pong ating atay. Atay na ating tiyan. So, ayan. Pagkatapos, ginisa ko siya ng, nilagay ko siya ng tuyo at paminta. So, igisa natin mabuti ang ating atay hanggang lumabas ang sarili niyang katas. Then, after natin magisa, igigisa din natin ang ating gulay sa ating atay. So, haluin lang natin mabuti. Then, after natin mahalo ng mabuti ang ating talong, so, takpan natin at iwanan natin ng 100 minutes char lang. So, after 100 minutes, ayan na po, kumulo na po, at medyo malambot na po ang ating talong. So, ayan na po, diba? Then, syempre, timplahan na natin ang ating talong ng tuyo, oyster sauce. So, yan talaga yung pampalasa ko dyan, oyster sauce talaga. O, diba? The more na marami, the more na masarap. So, pagpasensya nyo na yung aking video, talagang madilim pag tag-ulan dito sa amin. Talagang, madilim yung bahay namin. Then, nilagyan ko na ng bitchin at saka pamintang durog. So, ayan lang po ang simpleng panimpla ko sa aking adobong talong with atay ng manok. So, ayan lang po. So, gustong-gusto ko talaga pag nagluto ako ng talong ay pinapalambot ko talaga ng mabuti. So, ganun lang po kadali ang ating tipid ulam tips na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ang aking talong na hinaluan ko ng aking favorite na atay ng manok. So, ngayon, plating naman tayo. So, ayan po. O, diba? So, ang iba na, pag minsan nagluluto ako nito, nilalagyan ko ng itlog. So, ngayon, dahil iwas na iwas tayo sa itlog, so, hindi ko na nilagyan ng itlog. So, ayan na po ang recipe ni Mami Love for today's video. Adobong talong sa atay ng manok char. So, sana po may natutunan kayo. Salamat sa panonood. Bye!